Isang araw sa kusina ng isang milyonaryang babae, isang kasambahay na pinagtatawanan ng lahat, pero may lihim siyang ikagugulat ng buong pamilya. Sa loob ng minuto, malalaman mo kung paano isang diploma sa Harvard ang nagpabago ng lahat. Panoorin mo hanggang dulo. May sorpresa sa huli na magpapayak at magpakahintay sa susunod na video. Kabanata 1. Yenji simula ng pang-aalipusta. Sa isang malaking mansyon sa eksklusibong subdivision ng Forbes Park, Makati, nakatayo ang bahay ng pamilya Villafuerte, isang palasyo ng marmol at crystal na nagmumula sa yaman ng kanilang negosyo sa real estate at importasyon. Ang araw ay Huwebes, ika-6 ng umaga, at ang sinag ng araw ay sumisilip sa malalaking bintana ng kusina habang ang mga alahas na chandelier ay nagsisilbing testigo sa pang-araw-araw na ritual ng pamilya. Si Donna Clara Villafuerte, 52 anyos, balo ng isang tekun at kasalukuyang tagapamahala ng Villafuerte Holdings, ay nakaupo sa island counter habang hawak ang kanyang cup sa tasa ng limoges. Suot niya ang silk robe na may borda ng kanyang initial, at ang kanyang buhok ay perpektong nakabun. Sa harap niya ay 3 kaibigan mula sa country club, si Tita Baby, Tita Lulu, at Tita Marivic na pawang mga social at may mga negosyo ring milyon-milyon. Clara, talagang hindi ka pa rin nagpapalit ng kasambahay, tanong ni Tita Baby habang kinakain ang kanyang low-carb croissant. Yung deti mo, si Rosa, hindi ba't may anak na doktor sa Amerika? Hey naku, baby, hindi na uso ang mga ganyan, sagot ni Clara habang umikot ang kanyang singsing na brilyante. Ang kasalukuyang kasambahay ko, si Maria, hey, Diyos ko, parang robot na walang emosyon. At amoy isda pa rin ang kusina kahit ilang beses ko nang pinapalinis. Tumawa ang 3 kaibigan. Si Tita Lulu ay umiling-iling. Talaga? Sa akin kasi, yung kasambahay ko, si Nida, graduate ng Hotel and Restaurant Management. May certificate pa sa TESDA. TESDA, sabi ni Clara na may halong pangungutya. Kung TESDA lang, pwede na. Pero itong si Moria, hindi ko alam kung saan siya galing. Sabi niya sa probinsya daw siya ng Quezon. Quezon, arang sinabi na ring sa bukid. Sa sulok ng kusina, tahimik na nakatayo si Maria Santos, 28 anyos, kasambahay ng pamilya Villafuerte sa loob ng 5 taon. Suot niya ang uniforme na kulay abo na may puting apron, at ang kanyang buhok ay nakatali sa simpleng ponytail. Hawak niya ang basang-basahan habang pinupunasan ang countertop na marmol. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, ngunit sa loob ng kanyang apron ay may nakatagong maliit na sobre na may tatak na pula. Hindi pa niya binubuksan sa harap ng sinuman. Maria, sigaw ni Clara, halika nga dito. Tingnan mo tong plato, may mansa pa. Harvard ba yung pinag-aralan mo sa paghuhugas ng plato? Tumawa uli ang mga kaibigan. Si Maria ay lumapit na may mababang ulo. Opo, Pesensya na po. Pupunasan ko uli. Pesensya, sabi ni Tita Marivic. Clara, talagang hindi mo na dapat pinagtiya-tiyagaan yang mga ganyan. Sa panahon gayon, dapat may college diploma ang mga kasambahay mo. College diploma, sabi ni Clara habang tinitingnan si Maria mula ulo hanggang paa. Kung may diploma ka man, Maria, siguradong sa pagluluto ng adobo lang yan. Ang mga tawa ay lalong lumakas. Si Maria ay yumuko palalo, ngunit sa kanyang kaliwang kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang maliit na sobre sa loob ng apron. Sa loob ng sobre ay isang dokumento na hindi pa niya ipinakita kahit kanino, ni sa kanyang mga kapatid sa probinsya, ni sa kanyang ina na pumanaw 5 taon na ang nakaraan. Samantala, sa labas ng kusina, ang driver ng pamilya na si Mang Tuni ay tahimik na naghihintay sa garahe. Alam niya ang lihim ni Maria dahil siya ang naghatid sa kanya mula sa probinsya 5 taon na ang nakaraan, asama ang isang malaking kahon na hindi niya binuksan kahit kailan. Maria, sabi ni Clara habang tumayo, sa susunod na linggo, may birthday party ako. Gusto ko lahat perpekto. Kung may mali, ikaw ang sisibakin ko. Intindihin mo? Opo, Sagot ni Maria na may mahinang boses.
Habang umalis ang mga kaibigan ni Clara, si Maria ay nanatili sa kusina. Hinugasan niya ang mga plato ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang huling mansa. Pagkatapos, tahimik niyang binuksan ang maliit na pinto ng pantry at kinuha ang lata ng biskoito na nasa pinakamataas na shelf. Sa loob ng leta ay hindi biskoito, kundi isang diploma na nakadobla ng mahigpit na may tatak na kulay pula at ginto na nagsasabing, Harvard University, Bachelor of Science in Economics, summa cum laude. Sa ibaba ng diploma ay isang maliit na sulat na isinulat niya 5 taon na ang nakaraan. Sa araw na handa na akong magpatawad, ibabalik ko ang lahat. Habang tinitingnan niya ang diploma, may kumatok sa pinto ng kusina. Ito ay si Angelo, ang 10 taong gulang na anak ni Clara, ang tanging miyembro ng pamilya na hindi kailanman tumatawa kay Maria. Tita Maria, sabi ni Angelo, may tanong po ako. Bakit po palagi kayong malungkot kapag may bisita si Mommy? Si Maria ay ngumiti ng mahina. Kasi, Angelo, may mga bagay na hindi pa handa ibunyag. Pero po, sabi ni Angelo habang tinitingnan ang lata ng biskoito, may nakita po akong pepel doon nung isang araw. May Harvard po. Si Maria ay natigilan. Huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Promise? Promise, tita. Sabi ni Angelo habang ngumiti. Habang lumulubog ang araw sa labas ng malaking bintana ng kusina, si Maria ay tahimik na ibinalik ang diploma sa leta. Hindi pa niya alam na sa loob ng 1 linggo, ang buong pamilya Villafuerte ay magigulantang sa kanyang tunay na pagkatao at ang pang-aalipusta na kanyang tinis sa loob ng 5 taon ay magiging simula ng isang kwento ng pag-asa na hindi nila malilimutan kailanman. Kabanata 2. Yenji lihim essay leta e biskoito. Sa loob ng maliit na kwarto na nasa likod ng garahe ng Mansion Villafuerte, na dating storage room ng mga lumang muebles at ngayon ay tahanan ni Maria Santos, ay nagsisimula ang gabi ng Huwebes. Ang kwarto ay maliit lamang, mga 4 na metro kwadrado, na may kama na gawa sa kahoy na pininturahan ng puti, isang lumang aparador na may salamin na basag sa gilid, at isang maliit na mesa na may lampara na may tekip na pepel na dilaw. Sa dingding ay nakasabit ang isang kalendaryo mula sa isang botika sa probinsya na may petsang 2,019 pirin, at sa ibaba nito ay isang maliit na altar na may larawan ng Birheng Maria at isang kandila na hindi na nagsindi mula noong nakaraang Pasko. Si Maria ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Suot pa rin ang uniform ng kasambahay na kulay abo na may mansa ng sabon sa manggas. Sa kanyang kandungan ay ang lata ng biskoito na kulay pula na may tekip na metal, ang leta na kanyang kinuha mula sa pantry kanina. Ang leta ay hindi ordinaryo. Ito ay isang royal dance na binili niya sa isang supermarket sa Quezon City 5 taon na ang nakaraan, nang siya ay unang dumating sa Maynila. Sa labas ng leta ay may nakasulat na butter cookies sa Ingles, ngunit sa loob ay wala ng biskoito, puro pepel at alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Ang tunog ng metal na umikot ay parang musika sa katahimikan ng kwarto. Una niyang kinuha ay isang maliit na sobre na kulay puti na may tatak na pula, ang sobre na kanyang ipapasa kay Donna Clara sa susunod na linggo. Sa ibabaw ng sobre ay nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay, para kay Madam Clara, sa araw ng iyong kaarawan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bagay na mas malaki, isang diploma na nakadobla ng mahigpit, na may sukat na ay 4, na gawa sa makapal na kartolina na kulay krem. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, na parang takot na masira. Sa gitna ng diploma ay nakasulat sa malalaking titik na ginto, Harvard University, Bachelor of Science in Economics, summa cum laude, Maria Angela Santos, Class of 2018. Sa ibaba ng diploma ay may pirma ng Dean ng Harvard Business School at sa gilid ay may maliit na selyo na may tatak na Official Transcript Enclosed. Sa ilalim ng diploma ay may isang maliit na litreto, si Maria noong 22 anyos. Suot ang tuga na kulay pula na may tassel na ginto na nakatayo sa harap ng Harvard Yard kasama ang kanyang mga kakles. Sa likod ng litreto ay may nakasulat, To my dearest Nane, I did it for you.
Maria, habang tinitingnan niya ang diploma, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamaga. 5 taon na ang nakaraan mula nang siya ay umalis sa Harvard. 5 taon na mula nang siya ay pumili na iwan ang kanyang scholarship na nagkakahalaga ng $280,000. 1 taon bago ang graduation. Ang dahilan? Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay na-diagnose na may stage 4 na cancer sa suso at ang kanilang pamilya sa Lucena. Hiyezon ay walang pera para sa chemotherapy. Maria, anak, sabi ng kanyang ina noon habang nakahiga sa lumang kama sa kanilang nipa house, huwag mo akong iwan. Kailangan ko kayo ng mga kapatid mo. At si Maria, na noon ay top 1% ng kanyang batch sa Harvard, ay gumawa ng desisyon na hindi niya pinagsisihan kahit kailan. Ipinagbili niya ang kanyang scholarship sa isang anonymous donor na nagbigay sa kanya ng $500,000 bilang settlement at ginamit ang pera para bayaran ang hospital bills ng kanyang ina. Ang natira ay ipinangtayo niya na maliit na bahay para sa kanyang mga kapatid at ipinangbayad sa kanilang pag-aaral. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang $500,000 ay hindi lang pera. Ito ay simula ng isang lihap. 5 taon na ang nakaraan. Nang siya ay umuwi sa Pilipinas, siya ay nagumpisa ng isang maliit na online business na nagbibenta ng organic na sabon na gawa sa kalamansi at coconut oil. Sa loob ng 2 taon, ang kanyang negosyo na tinawag niyang Likas Essentials ay lumago ng hindi inaasahan. Mula sa isang maliit na Facebook page, ito ay naging isang brand na may sariling warehouse sa Caloocan. At ngayon ay may 60% na shares sa isang joint venture kasama ang Villafuerte Holdings, ang kumpanya ni Donna Clara. Ang Villafuerte Holdings, ang kumpanya na napopondo sa mga luxury condominium sa BGC at Makati, ay hindi alam na ang kanilang pinakamalaking silent partner ay ang kasambahay nila na si Maria. 5 taon na siyang nagpapaadala ng pera sa pamamagitan ng isang abogado sa Makati, at 5 taon na siyang naghihintay ng tamang oras para ibunyag ang katotohanan. Sa kanyang mesa ay may isang lumang laptop na binili niya sa isang surplus shop sa Recto na bukas sa isang Excel file na may pamagat na Likas Essentials, Financial Report 2024. Sa kolumn ng Net Profit ay nakasulat ang $187,450,000. Sa ibaba nito ay may note, 60% ownership, Maria A. Santos. Habang tinitingnan niya ang screen, may kumatok sa pinto. Ito ay si Mang Tony, ang driver ng pamilya, na 62 anyos at kasama na ng pamilya Villafuerte mula pa noong buhay pa ang asawa ni Clara. Maria, sabi ni Mang Tony habang nakapasok sa kwarto, may dala akong sulat mula sa abogado mo sa Makati. Sabi niya, handa na raw ang lahat para sa birthday ni Madam. Si Maria ay ngumiti. Salamat, Mang Tony. Alam mo ba, 5 taon ko nang hinintay tong araw na to. Alam ko, anak, sabi ni Mang Tony. Noong una kitang dalhin dito mula sa Lucena, may dala kang malaking kahon. Sabi mo, Mang Tony, huwag mong bubuksan to kahit kailan. At hindi ko binuksan. Pero alam ko kung ano yun. Si Maria ay tumango. Mang Tony, ang kahon na yun may laman na diploma, may laman na kontrata, at may laman na pangarap. Habang lumalalim ang gabi, si Maria ay nagsimulang magsulat ng isang liham, hindi sa laptop, kundi sa isang maliit na notebook na may tekip na kulay asul. Ang liham ay para kay Donna Clara, at ito ay nagsisimula sa, Mahal na Madam Clara, 5 taon na akong nagtatrabaho sa inyong tahanan. 5 taon na akong tumatanggap ng pang-aalipusta, pangungutya, at paghamak. Pero hindi ko ipinaglaban ang sarili ko noon dahil may mas malaking plano ako. Sa araw ng inyong kaarawan, ibabalik ko ang lahat ng utang na loob, hindi bilang kasambahay, kundi bilang may-ari. Habang nagsusulat siya, ang kanyang mga luha ay nahuhulog sa pepel. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng tagumpay. Sa labas ng kwarto, ang buwan ay nagniningning sa langit ng Makati at sa loob ng leta ng biskoito
ay nakahiga ang isang lihim na magpapabago ng buhay ng lahat sa Mansyon Villafuerte. Isang lihim na magsisimula sa isang diploma at magtatapos sa isang kwento ng pag-asa na hindi nila malilimutan kailanman. Kabanata 3, Yenji Pista 80 Yenji Plano. Ang Sabado ng hapon, ika-negatibo 14 na ng Hunyo, ay isang araw na puno ng kulay at ingay sa buong Mansyon Villafuerte. Ang malaking bakuran sa likod ng bahay, na may sukat na halos 1 hektarya, ay ginawang isang paraiso ng mga bulaklak at ilaw. May mga puting tent na may air conditioning, mga mesa na may tablecloth na gawa sa Belgian linen, at mga upuan na may ribbon na kulay champagne. Sa gitna ay isang malaking stage na may LED screen na 20 talampakan, at sa paligid ay mga fountain na may tubig na kulay rosas at asul dahil sa mga light effects. Ang tema ng pista ay Golden Elegance, dahil 52 anyos na si Donna Clara at gusto niyang ipakita sa lahat na ang kanyang buhay ay ginto pa rin kahit balo na siya. Mula alas 5 ng umaga, abala na ang buong staff. May 15 na extra helpers na hinire mula sa isang catering service sa Tagaytay. At si Maria, nakasambahay pa rin sa paningin ng lahat, ay naging head coordinator ng kusina. Suot niya ang bagong uniforme na kulay navy blue na may puting apron na may borda ng Villafuerte Golden Gala. Ngunit sa loob ng kanyang apron ay nanatili ang leta ng biskoito. Ngayon ay may bagong sobre na nakasulat na, "Para sa aking madam," mula sa isang kaibigan. Sa labas, ang mga bisita ay nagsisimula ng dumating. May mga politiko mula sa Makati City Hall, mga C na mga kumpanya sa BGC, at mga social na may-ari ng mga resort sa Boracay. Ang parking area ay puno ng mga luxury cars, Mercedes, BMW, at kahit isang Lamborghini na kulay pula na pag-aari ng isang dating senador. Ang mga valet ay abala sa pag-park, at ang mga security guards ay nakapolo na may logo ng isang kilalang agency. Sa loob ng kusina, si Maria ay tahimik na nagwutos. "Kuya Jun, ilagay mo ang salmon sa chiller number 2. 8 loose, ang dessert table ay sa right wing, hindi sa left." Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may autoridad na hindi napapansin ng iba. Sa isang sulok ay may maliit na mesa na may laptop. Ang laptop ni Maria na konektado sa Wi-Fi ng mansyon, at doon ay bukas ang isang Zoom meeting na may label na Harvard Alumni Association, Philippines Chapter. Alas 7 ng gabi, opisyal nang nagsimula ang programa. Si Donna Clara ay lumabas sa stage na suot ang gown na gawa sa Italian silk na may 24 karat gold thread na nagkakahalagan 2.5 milyon. Ang kanyang buhok ay ginawa sa isang sikat na salon sa Greenbelt at ang kanyang alahas ay gawa sa South African diamonds. Sa kanyang kamay ay may hawak na microphone na may crystal. "Magandang gabi sa inyong lahat," sigaw ni Clara. "Salamat sa pagdalo sa aking ika-negatibo 52 kaarawan. Sa gabing ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kahulugan ng ginto, hindi lang sa pera, kundi sa puso." Ang mga bisita ay pumalakpak. Sa likod ng stage, si Maria ay nakatayo na may tray ng champagne. Sa kanyang bulsa ay may maliit na remote control na konektado sa LED screen. Habang nagpapatuloy ang programa, may isang segment na tinawag na Surprise Video Tribute. Ang host, na isang sikat na tea personality, ay nagsalita, at ngayon, isang special na mensahe mula sa isang institusyon na kilala sa buong mundo. Biglang lumiwanag ang LED screen. Lumitaw ang logo ng Harvard University at isang lalaki na nakatuga na kulay pula ang nagsalita sa English na may subtitle sa Filipino. "To the Villafuerte family, we are proud to recognize one of your own, a Harvard alumna who has made significant contributions to the Philippine economy. Maria Angela Santos, class of 2018, summa cum laude in economics, is not just a scholar, she is a silent partner in your company, owning 60% of Villafuerte Holdings." Ang buong bakuran ay natahimik. Si Donna Clara ay natigilan. Ang kanyang champagne glass ay nahulog sa sahig at nabasag. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. "Maria," sabi ni Clara na may halong pagkalito,
Ang kasambahay ko. Sa likod ng stage, si Maria ay lumabas na may maliit na kahon na kulay pula. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay isang maliit na plaque na may nakasulat na, "To Madam Clara Villafuerte, from your silent partner, Maria A. Santos." Sa ilalim ng plaque ay may kontrata, ang orihinal na joint venture agreement na nilagdaan 5 taon na ang nakaraan, na may pirma ni Clara na hindi niya alam na para sa kanyang sariling kasambahay. "Madam," sabi ni Maria na may ngiti, 5 taon ko nang hinintay ang gabing ito. Hindi lang po ako kasambahay, ako rin po ang nagpopondo sa inyong mga proyekto sa BGC at sa inyong bagong resort sa Palawan. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak, una ay mahina, pagkatapos ay malakas. Si Angelo, ang anak ni Clara, ay tumakbo kay Maria at niyakap siya. "Tita Maria, alam ko na yan. Harvard ka pala talaga." Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang plano. Sa likod ng stage, si Mang Tony ay may hawak na isa pang sober na may label na Phase 2, The Scholarship Fund. Sa loob nito ay isang plano na gagawin ni Maria. Isang scholarship program para sa 100 na kasambahay at driver sa buong Metro Manila na pupondohan ng kanyang 60% share sa Villafuerte Holdings. Habang nagpapatuloy ang gabi, si Clara ay lumapit kay Maria. Hindi na mayabang, kundi may luha sa mga mata. "Maria, paano mo nagawa ito? 5 taon mo akong pinagtatrabahuhan. Bakit hindi mo sinabi?" Maria ay ngumiti. "Dahil, Madam, may mga liwanag na kailangang maghintay sa dilim bago lumiwanag." At habang ang mga ilaw ng fountain ay nagsisayaw sa kulay ng ginto, ang pista ay naging hindi na lamang selebrasyon na kaarawan ni Clara, kundi simula ng isang bagong kwento ng pag-asa, kung saan ang isang kasambahay na may diploma sa Harvard ay nagiging simbolo ng tunay na ginto, ang ginto ng puso, hindi ng pera. Kabanata 4, Yenji Regalo N.A. Binuksan. Ang oras ay 9:30 ng gabi, at ang buong bakuran ng Mansion Villafuerte ay parang isang eksena mula sa isang fairy tale, ngunit hindi ang uri na may masayang ending para sa lahat. Ang mga ilaw ng fountain ay nagsisayaw pa rin sa kulay rosas at asul. Ang mga bisita ay nakatayo na may hawak na tsampang glass na hindi na umiinom, at ang hangin ay puno ng bulungan na parang alon sa dagat. Ang LED screen ay nakapatay na, ngunit ang logo ng Harvard ay parang nakatatak pa rin sa isip ng lahat. Sa gitna ng stage, si Donna Clara ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang gown na nagkakahalaga ng milyon ay biglang parang tela na lang sa kanyang balet, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na plaque na ibinigay ni Maria. Sa harap niya ay si Maria Santos, hindi nakasambahay sa paningin ng lahat, kundi isang babaeng may ngiti na puno ng kapayapaan. Suot pa rin niya ang uniforme na navy blue, ngunit sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak na isang folder na kulay itim na may tatak na Confidential, Villafuerte Holdings Joint Venture Agreement 2020. Sa kanan niyang kamay ay ang lata ng biskoito, gayon ay bukas na, at sa loob ay nakalatag ang mga dokumento na magpapabago ng lahat. "Madam Clara," sabi ni Maria na may mahinang boses ngunit malinaw na naririnig ng lahat dahil sa mikrofon na hawak ng host, "Ito po ang regalo ko sa inyong kaarawan. Hindi po alahas, hindi po bag, kundi katotohanan." Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa unang pahina ay nakasulat sa malalaking titik, Joint Venture Agreement between Likas Essentials Inc., 60% ownership, Maria A. Santos, and Villafuerte Holdings Inc., 40% ownership, Clara R. Villafuerte. Date signed, March 15, 2020. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan uli. Isang lalaki na may suot na tutsedo, si M.R. Raymond Tan, ang siya ng Villafuerte Holdings, ay biglang tumakbo sa stage. "Impossible. Ako ang pumirma niyan. Ang partner natin ay isang anonymous investor mula sa Singapore." Maria ay ngumiti. "Hindi po Singapore, M.R. Tan. Ako po yun. Ginamit ko lang ang isang holding company sa Singapore para itago ang identity ko." Si Clara ay umiling-iling.
Paano mo nagawa to? 5 taon ka ng kasambahay ko. 5 taon mo akong pinagluto, pinaglinis, pinagtawanan mo ako sa likod ko. Hindi to kita pinagtawanan, madam, sagot ni Maria. Tiniis ko po ang lahat dahil may plano ako. At ang planong yon ay nagsimula 5 taon na ang nakaraan. Habang nagsasalita si Maria, ang LED screen ay muling bumukas. Ngayon ay may slideshow na inihanda ni Mang Tony. Unang larawan, si Maria noong 2018, nakatayo sa Harvard Yard na may tuga. Pangalawa, ang kontrata ng scholarship na ipinagbili niya. Pangatlo, ang bank statement na nagpapakita ng $500,000 na natanggap niya mula sa donor. Ang perang yun, patuloy ni Maria, ay ginamit ko para bayaran ang hospital bills ng aking ina. Ang natira ay ipinuhunan ko sa isang maliit na negosyo, Likas Essentials. Sa loob ng 2 taon, lumago ito. At noong 2020, nang ang Villafuerte Holdings ay nangangailangan ng investor para sa proyekto sa BGC, ako po ang nagbigay ng 300 milyon sa pamamagitan ng aking abogado. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak, hindi na bulungan, kundi tunay na palakpakan. Si Angelo ay tumakbo kay Maria at niyakap siya. Tita Maria, si ka pala talaga. Ngunit si Clara ay hindi pa rin makapaniwala. Kung ganon, bakit ka pa nagtrabaho bilang kasambahay ko? Bakit hindi mo sinabi? Maria ay lumapit kay Clara at hinawakan ang kanyang kamay. Dahil, Madam, gusto ko po maramdaman niyo kung ano ang nararamdaman ng mga taong hinuhusgahan niyo. 5 taong ko pong tiniis ang pang-aalipusta, ang pangungutya, ang paghamak para malaman niyo na ang halaga ng tao ay hindi nasa damit, hindi sa pera, kundi sa puso. Bigla may isang babae sa audience na tumayo, si Tita Baby, isa sa mga kaibigan ni Clara na kasama sa kusina noong Huwebes. Maria, ikaw ba yung nag-donate ng 50 million sa orphanage sa Quezon last year? Anonymous donor daw. Maria ay tumango. Opo, Tita. At yun ay mula sa profit ng Likas Essentials. Ang palakpakan ay lalong lumakas. Si Emartan ay lumapit kay Maria at yumuko. MS Santos, bilang siya, handa po akong magbitiw kung gusto niyo. Kayo po ang may-ari ng 60%. Maria ay umiling. Hindi po, Emartan. Gusto ko po kayo pa rin ang mamahala. Pero may bagong pulisya. Lahat ng empleyado, kasama na ang mga kasambahay at driver, ay bibigyan ng health insurance, scholarship para sa kanilang mga anak, at 13 TA month pay na double. Ang mga staff sa likod, mga 50 katao, ay nagsigawan ng salamat, Ma'am Maria. Si Mang Tony ay may luha sa mga mata. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa doon. Si Maria ay lumapit sa maliit na mesa sa stage at binuksan ang lata ng biskoito. Gayon ay may isa pang sobre sa loob. Binuksan niya ito at binasa ang laman. To the Villafuerte family. Simulang gayon, ang Likas Essentials ay magiging public company. At ang unang ayin nito ay gagamitin para punduhan ang Maria Santos Scholarship for Domestic Workers, 100 scholars bawat taon, full tuition sa Harvard, Oxford, o anumang universidad na gusto nila. Ang buong bakuran ay natahimik uli. Si Clara ay lumapit kay Maria, hindi na mayabang, kundi may luha. Maria, anak, patawarin mo ako. 5 taon mo akong pinaglingkuran, at ako naman ay nagmalaki sa harap mo. Maria ay niyakap si Clara. Wala pong patawad na kailangan, Madam. Ang kailangan lang po ay pagbabago. At habang ang mga ilaw ng fountain ay nagsisayaw sa kulay ng ginto, ang pista ay naging hindi na lamang selebrasyon ng kaarawan ni Clara, kundi simula ng isang bagong panahon sa Villafuerte Holdings, kung saan ang isang dating kasambahay na may diploma sa Harvard ay nagiging simbolo ng tunay na pagbabago, hindi lang sa negosyo, kundi sa puso ng bawat tao na naroon sa gabing iyon. Kabanata 5. Ang oras ay papalapit na sa 10:00 ng gabi, at ang buong bakuran ng Mansion Villafuerte ay parang isang tetro na puno ng emosyon, hindi na lamang saya, kundi isang halo ng pagkamangha, pagkamuhi sa sarili, at pag-asa.
Ang mga bisita ay hindi na nakaupo sa kanilang mga mesa. Karamihan ay nakatayo na, nakatingin sa stage na parang naghihintay ng susunod na eksena sa isang pelikula. Ang mga ilaw ng fountain ay nakatutok na ngayon sa gitna, na nagbibigay ng dramatic effect sa dalawang babae na nakatayo roon, si Donna Clara, na ang kanyang gown ay basa na ng luha, at si Maria Santos, na ang kanyang uniform ng kasambahay ay parang korona ng ngayon ng kanyang tagumpay. Sa stage ay may isang maliit na podium na inilagay ni Mang Tony, dawa sa kahoy na nara na may borda ng Villafuerte Holdings sa harap. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga dokumento, ang joint venture agreement, ang bank statements ng Likas Essentials, at ang pinakabagong plano na tinatawag na Maria Santos Scholarship for Domestic Workers. Sa likod ng podium ay may isang projector na nagpapakita ng slideshow na inihanda ni Maria, mga larawan ng mga kasambahay at driver na makikinabang sa scholarship, mga bata na may pangarap na mag-aral sa abroad, at mga pamilya na nabago ang buhay dahil sa maliit na negosyo na sinimulan ni Maria. Si Maria ay humawak ng microphone, hindi na ang wireless na hawak ng host, kundi isang handheld na may logo ng Harvard na dinala niya mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may lakas na naririnig hanggang sa pinakamalayong sulok ng bakuran. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Simula ni Maria. 5 taon na akong nagtatrabaho dito sa mansyon Villafuerte. 5 taon na akong tumatawag kay Madam Clara na Ma'am. 5 taon na akong naghuhugas ng plato, naglalaba ng damit, at naglilinis ng bahay na ito. At sa 5 taon na iyon, narinig ko ang lahat ng pangungutya, pang-alipusta, at paghamak hindi lang mula sa pamilya, kundi mula sa mga bisita, mula sa mga kaibigan, at kahit mula sa mga kapwa-empleyado. Ang mga staff sa likod, mga kasambahay, driver, at gardener ay nagsimulang tumango. May mga luha sa kanilang mga meta. Si 8 Luz, na kasambahay sa kusina sa loob ng 0 taon, ay umiyak ng tahimik. Pero hindi po ako nagreklamo, patuloy ni Maria. Dahil alam ko po na may mas malaking plano ang Diyos. Ang diploma ko sa Harvard, na summa cum laude sa economics, ay hindi po para sa akin lang. Ito po ay para sa mga katulad ko, mga kasambahay na may pangarap, mga driver na may talino, mga gardener na may idea na makakapagpabago ng mundo. Biglang lumiwanag ang LED screen uli. Lumitaw ang isang video. Inayos ni Mang Tony gamit ang kanyang cellphone. Ito ay isang compilation ng mga kwento ng mga benepisyaryo ng Likas Essentials. Unang kwento, si Aling Nida, dating kasambahay sa Pasig, nang gayon ay may-ari ng sariling factory ng sabon sa Bulacan. Salamat kay Ma'am Maria dahil sa kanya, nakapag-aral ang anak ko sa UI. Pangalawang kwento, si Kuya Ramil, dating driver sa Quezon City, nang gayon ay may sariling trucking business. 500,000 lang ang kapital ko noon ngayon, may 10 trucks na ako. Pangatlong kwento, si 8 Mercy, dating gardener sa Makati, nang gayon ay nag-export ng organic na halaman sa Japan. Harvard graduate daw si Ma'am Maria, pero mas Harvard pa ang puso niya. Ang mga bisita ay nagsimulang pumalakpak, hindi na formal na palakpak, kundi tunay na palakpak mula sa puso. Si M.R. Raymond Tan, ang siye, ay lumapit kay Maria at yumuko. M.S. Santos, bilang siye ng Villafuerte Holdings, handa po akong magbitiw. Kayo po ang may karapatan mamuno. Maria ay umiling. Hindi po, M.R. Tan. Gusto ko po kayo pa rin ang mamuno sa araw-araw na operasyon. Pero may bagong pulisya na ipatutupad simula bukas. Lahat ng empleyado, kasama na ang mga kasambahay, driver at security, ay bibigyan ng full health insurance, scholarship para sa kanilang mga anak hanggang college at 13 month pay na double ng kanilang sweldo. At bawat taon, pipili tayo ng 100 na empleyado na ipadadala sa short courses sa TESDA o kahit sa abroad. Ang mga staff ay nagsigawan ng salamat, Ma'am Maria. Si Mang Tony ay lumapit kay Maria at niyakap siya. Anak, proud na proud ako sa iyo. Si Donna Clara ay lumapit kay Maria, hindi na mayabang, kundi parang isang ina na nakakamali. Maria, anak, patawarin mo ako.
5 taon mo akong pinaglingkuran at ako naman ay nagmalaki sa harap mo. Ako ang tunay na kasambahay ng pride ko. Maria ay niyakap si Clara. Wala pong patawad na kailangan, madam. Ang kailangan lang po ay pagbabago. At simulang gayon, tayo po ay magkasama, hindi na may Arya kasambahay, kundi partner sa bagong Villafuerte Holdings. Bigla may isang lalaki sa audience na tumayo, si Dan Roberto Cruz, ang Philippine representative ng Harvard Alumni Association na dumating ng hindi inaasahan. Ms. Maria Santos bilang kinatawan ng Harvard, mayroon kaming espesyal na parangal para sa iyo. Lumitaw sa screen ang isang certificate, Harvard Alumni Achievement Award 2025 for outstanding contribution to social enterprise and empowerment of the underprivileged. Sa ibaba ay may pirma ng president ng Harvard University. Maria, sabi ni Dan Cruz, ang iyong kwento ay magiging case study sa Harvard Business School simula next semester. At may 10 full scholarships na ibibigay ng Harvard para sa mga kasambahay sa Pilipinas, lahat punduhan ng Likas Essentials. Ang buong bakuran ay nagsigawan ng woo. Si Angelo ay tumakbo sa stage at niyakap si Maria. Tita Maria, Harvard ka pala talaga. Pwede ba ako mag-aral doon? Maria ay tumawa. Pwede, Angelo. At ikaw ang unang scholar ko. Habang nagpapatuloy ang gabi, si Maria ay lumapit sa maliit na mesa at binuksan ang lata ng biskoito. Ngayon ay may isa pang dokumento sa loob. Binasa niya ito sa microphone. Simula bukas, ang Likas Essentials ay magiging public company. At ang unang ay nito, na nagkakahalaga ng 5 billion, ay gagamitin para punduhan ang Maria Santos Global Scholarship, 100 scholars bawat taon mula sa Pilipinas, patungong Harvard, Oxford, anumang universidad na gusto nila. At ang unang batch ay mga kasambahay, driver at gardener na katulad ko. Ang palakpakan ay hindi na tumigil. Si Clara ay lumapit kay Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, anak, simulang gayon, hindi na kita tatawaging kasambahay. Tatawagin kitang anak. At habang ang mga ilaw ng fountain ay nagsisayaw sa kulay ng ginto, ang pista ay naging hindi na lamang selebrasyon na kaarawan ni Clara, kundi simula ng isang bagong panahon sa Pilipinas, kung saan ang isang dating kasambahay na may diploma sa Harvard ay nagiging simbolo ng tunay na Harvard graduate, hindi lang sa utok, kundi sa puso, sa gawa, at sa pag-asa na ibinibigay niya sa mga katulad niya. Kabanata 6. Ang oras ay lumampas na ng 11:00 ng gabi, at ang buong bakuran ng Mansion Villafuerte ay parang isang bagong mundo na ipinanganak sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga bisita ay hindi na nakaupo sa kanilang mga mesa, karamihan ay nakatayo pa rin, nakatingin sa stage na parang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kanilang nasaksihan. Ang mga ilaw ng fountain ay nakatutok na ngayon sa isang malaking banner na biglang lumitaw sa likod ng stage, dawa sa LE fabric na may nakasulat na Likas Essentials Goes Public, Maria Santos Scholarship Fund, 100 scholars T Harvard, Oxford, Yeni Beyond. Sa ibaba nito ay may ticker na nagpapakita ng livestock price simulation, 5,000,000 I, 100% allocated T education. Si Maria Santos ay nakatayo pa rin sa stage, ngunit hindi na siya ang kasambahay na kilala ng lahat. Suot niya na ngayon ang isang blazer na kulay navy blue na may borda ng Likas Essentials sa dibdib na biglang dinala ni Mang Tony mula sa kanyang kwarto. Sa kanyang kaliwang kamay ay may hawak na isang maliit na plaque na ibinigay ng Harvard Alumni Association at sa kanan ay ang leta ng biskoito. Ngayon ay walang laman, maliban sa isang maliit na USB drive na kulay pula. Si Donna Clara ay nakatayo sa tabi niya, hindi na mayabang, kundi parang isang ina na natutong umiyak sa harap ng maraming tao. Ang kanyang gown ay basa na ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay tunay na. Sa kanyang kamay ay may hawak na isang maliit na sober na ibinigay ni Maria kanina na may nakasulat na para sa aking bagong pamilya. Maria, sabi ni Clara na may nanginginig na boses, simulang gayon,
ang Mansyon Villafuerte ay hindi na bahay ng mga mayayaman lang. Ito na rin po ang headquarters ng Maria Santos Scholarship Fund. At ikaw na ang C ng buong Villafuerte Holdings. Ang mga bisita ay pumalakpak, hindi na formal, kundi tunay na palakpakan mula sa puso. Si Mr. Raymond Tan, ang dating siye, ay lumapit kay Maria at yumuko. MS Santos, handa na po ang lahat ng dokumento para sa AI. Bukas na umaga, isusumitin na natin sa YESI. Maria ay ngumiti. Salamat, Mr. Tan. Pero may isa pang bagay na gusto kong ipahayag bago matapos ang gabing ito. Biglang lumiwanag ang LED screen uli. Lumitaw ang isang bagong slideshow. Gayon ay may pamagat na Phase 2, The Silent Partners Network. Sa unang slide ay may larawan ng isang lalaki na nakatayo sa harap ng isang lumang jeepney. Suot ang uniform ng driver. Ngunit may hawak na kontreta na may tatak na 60% ownership, anonymous. Alam niyo po ba, sabi ni Maria, na hindi lang ako ang may lihim sa mundo ng mga mayayaman. May isa pang tao na 5 taon nang nagtatrabaho sa ilalim ng ilong ng kanyang amo, isang driver na pinagtatawanan ng kanyang C, pero siya pala ang tunay na may-ari ng 60% ng kumpanya. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Mang Tony ay ngumiti. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Maria. Ang pangalan niya ay Mang Tony Reyes, patuloy ni Maria. 5 taon na siyang driver ng pamilya Villafuerte. 5 taon na siyang naghahatid sa akin mula sa probinsya, naghihintay sa garehe at nagbabantay ng aking mga lihim. At 5 taon na rin siyang silent partner sa isang trucking company na nakakahalaga ng 2 billion na napupondo sa lahat ng proyekto ng Villafuerte Holdings sa Visayas at Mindanao. Si Mang Tony ay lumapit sa stage, hindi na driver, kundi parang isang hari na nagbabalik sa kanyang trono. Suot niya ang lumang uniforme ng driver, ngunit sa kanyang bulsa ay may hawak na isang kontreta na may pirma ni Clara na hindi niya alam na para sa kanyang sariling driver. Tony, sabi ni Clara na may pagkamangha. Ikaw pala yun? 5 taon mo akong pinagtatrabahuhan at ako naman ay nagmalaki sa harap mo. Mang Tony ay ngumiti. Madam, katulad ni Maria, may plano rin ako. At ang planong yun ay magsisimula bukas. Biglang may isang babae sa audience na tumayo, si 8 Luz, ang kasambahay sa kusina. Ma'am Maria, may isa pa po akong alam. Si Kuya Ramil, ang dating driver ko sa dating amo, siya pala ang may-ari ng 70% ng isang shipping company sa Cebu. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Si Maria ay ngumiti. 8 Luz. At hindi lang siya. May network na kami, mga driver, kasambahay, gardener, security guards, na 5 taon nang nagtatrabaho sa ilalim ng ilong ng kanilang mga amo, at sila pala ang mga silent partner na nagpopondo sa kanilang mga negosyo. Ang LED screen ay nagpakita ng isang mapa ng Pilipinas na may mga marka sa iba't ibang lungsod, Manila, Cebu, Davao, Baguio, at kahit sa abroad. Sa bawat marka ay may pangalan. Mang Tony, Trucking Empire, 8 Luz, Organic Farm Network, Kuya Ramil, Shipping Conglomerate. At simula bukas, sabi ni Maria, ang network na to ay magiging public. Ang Silent Partners Network ay magiging isang foundation na magpupondo sa mga kasambahay, driver at iba pang manggagawa na may pangarap. At ang unang proyekto ay ang driver na pinagtatawanan ng C. Pero siya pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Biglang tumunog ang cellphone ni Maria. May text message mula sa isang unknown number. Ma'am, handa na po ang lahat. Ang driver na yon, si Mang Tony pala ang ama niya. At ang C na yon, anak niya pala. Bukas, ibubunyag na natin. Si Maria ay ngumiti. Ngunit hindi na ngiti ng kasambahay, kundi ngiti ng isang babaeng may bagong misyon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi niya sa microphone. Salamat sa pagdalo sa kaarawan ni Madam Clara. Pero ang kwentong ito, hindi pa tapos. May susunod na lihim na magpapaiyak, magpapatawa, at magpapahintay sa inyo. At ang susunod na kwento ay tungkol sa isang driver na pinagtatawanan ng kanyang C,
Pero siya pala ang tunay na may-ari ng kumpanya. Biglang nawala ang ilaw sa buong bakuran, hindi dahil sa brownout, kundi dahil sa isang dramatic effect na inihanda ni Mang Tony. At sa dilim, lumitaw ang isang malaking text sa LED screen. Susunod NA kwento. Driver NA pinagtatawanan ng C. Pero siya pala ENG tunay NA may-ari ng kumpanya. Mag-subscribe AT i-click ENG bell. MUI surpresa SA wakas ng susunod NA video. At habang ang mga ilaw ay muling bumukas, ang buong bakuran ay nagsigawan ng woo. Si Clara ay niyakap si Maria. Si Mang Tony ay niyakap si Angelo. At si Maria, ang dating kasambahay na may diploma sa Harvard, ay ngumiti sa kamera na nakatuon sa kanya. Salamat po sa inyong lahat, sabi niya. At sa susunod na kwento, malalaman niyo kung paano isang driver ang nagiging hari ng kanyang sariling imperyo. At habang ang mga ilaw ng fountain ay nagsisayaw sa kulay ng ginto, ang pista ay naging hindi na lamang selebrasyon ng kaarawan ni Clara, kundi simula ng isang bagong kwento ng pag-asa, kung saan ang susunod na lihim ay magsisimula sa isang driver at magtatapos sa isang bagong hari na hindi inaasahan ng sinuman.